China umaalma mga kapatid, no? Pati yung ibang mga maka-China rito sa Pilipinas at yung asawa mismo nung nahuling umanong Chinese spy. Iginigiit mga kapatid na hindi daw espiya ang kanyang mister. Siyempre asawa niya yun mga tol eh. Naiintindihan natin mga tol na hindi mo talaga hindi mo talaga sasabihin as in papayag ka ba yung asawa mo yung pagbibintangang espiya? Siyempre hindi naman ganun yung pagkakakilala mo sa kanya eh. Pero bago natin to bigyan ng reaction video mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Ang balitang to ay mula sa GMA mga tol. Pipilitin natin huwag maging bias. Hindi porket Pilipino tayo at Chinese tong mga to ay magiging bias na tayo. Tignan natin mga tol kung sino yung mga nagsasalita at kung ano ba yung mga sinasabi nila, alright? Pwede kayong sumama sa comment section sa ibaba para makapagbigay din kayo ng inyong saloobin. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Iginiit ng asawa ng nahuling Chinese national dahil umano sa espionage o pang-iispiya sa bansa na hindi spy ang kanya daw mister. Di ba nga mga tol dito sa Pilipinas, di ba? Yung mga napapahamak kasi gumagawa ng kalokohan, gumagawa ng masama, nasasangkot sa trouble at doon na rin binabawian. 'Di ba anong sinasabi ng mga kamag-anak nila pag ini-interview? Mabuting tao po 'yan. Wala naman po 'yang kaaway. Matulungin po 'yan. 'Di ba nagiging mabuti lahat mga tol? Pero eto, naiintindihan natin to mga tol. Asawa niya to natural. Ipagtatanggol niya to mga kapatid. No, at sana nga mga kapatid, no, totoo yung sinasabi ng asawa niya na hindi talaga espiya yung kanyang mister. Siyempre ayaw naman natin na magkaroon ng broken family dahil sa maling panghuhusga, 'di ba? Pero anong ginagawa niya? 'Di ba sa mga lugar na kung saan siya nahuli at bakit may mga device siya? At bakit may mga litrato siya ng Camp Crame, Camp Aguinaldo? Bakit may mga ganun siya? 'Di ba? Para saan 'yun? Ano yung trip niya lang? Dagdag pa niya, sinaktan umano ang kanyang asawa ng mga militar. Ang tugon ng mga otoridad sa pagtutok ni Ian Cruz. Ang misis ni Deng Yuanqing na si Noemi, sinabing 2013 sila nagkakilala ng mister sa isang online platform. Ito yung sinasabing mga kapatid na sleeper cell. Papasok ka rito sa Pilipinas, mamumuhay ka ng normal, makikihalubilo ka, magtatrabaho ka o magnenegosyo ka, pwedeng bumuo ka na rin ng pamilya mo, pero under ka pa rin mga tol. Ito yung tinatawag nilang sleeper cell. Halimbawa lang naman mga tol, hindi ko sinasabing isa siya doon. Wala tayo sa para humusga, pero yun yung definition nun eh. Hanggang sa bigla ka na lang kukontakin para gawin mo na yung trabaho mo. Na, yun naman yung pangunahing dahilan kung bakit ka nandirito mga tol. 2014 daw sila ikinasal sa bansa, kaya 10 taon na raw pabalik-balik ito ng Pilipinas. Si Deng ang Chinese national na inaresto kamakailan dahil umano sa espionage o pang-espiya sa ilang military at vital installation gamit ang ilang high-tech na kagamitan. Bakit siya may mga ganito sa sasakyan? Ano to? Saan niya gagamitin yan? Trip niya lang ba yan? Diba nga sabi nga ni General Bronner may nakita sa kanilang mga litrato ng Camp Crame, Camp Aguinaldo, mga EDCA sites. Bakit? Diba? Military at vital installation gamit ang ilang high-tech na kagamitan. Labis raw ang pag-aalala niya at hinahanap. Naku, si Topacio. Ito yung attorney ni Cassandra Ong diba? Naalala ninyo si Cassandra Ong, yung kasabwat ni Alice Guo. Mga tol, tas etong nasa gitna, sino to? Teresita Angsi. Kung naaalala ninyo mga tol, yung kasagsagan ng investigasyon ng Senado kay Alice Guo, isa rin to mga tol sa umaalma. Diba? O ngayon, napatunayan si Alice Guo, nag-go-wapping pala. Na nagsasabing Filipino siya, pero napatunayang hindi naman pala siya Pilipino. Tumakas, pumunta ng ibang bansa, nahuli rin doon mga tol. Ano ngayon masasabi nito? May kredibilidad pa ba to? Na raw ang mister ng kanilang 8 taong gulang na anak. Hindi po spy si Ching po. Na matagal na po siya naninirahan dito sa Pilipinas. Mahigit 10 years na po siya dito. Naiintindihan natin mga tol, yung sinasabi niya. Kasi syempre asawa siya
Wala naman siyang kamalay-malay yung asawa niya, di ba? Na ganun pa lang. Sana nga mga tol na hindi talaga ganun. Pero kailangan niya muna talagang i-explain. Para saan yung mga devices na nakuha sa kanya? Para saan yung mga litrato, di ba? May anak po kami, 8 years old. Natatakot po ako sa kahihinat na ng Diba, kawawa din naman kasi. Pero syempre, security threat eh. sa school. Nasabi raw sa misis ni Deng ang sinapit nito. Nung nakausap ko siya, sabi niya, pinilit daw siya, tapos sinapak daw yung ulo niya. Pero okay naman daw po siya. Sabi ko, maganda ba kinalalagyan mo? Kumakain ka ba? Konti lang daw kinakain kasi yun lang din naman siguro yung binibigay talaga. Ang human rights advocate na si Teresita Angsi may apela. Sana raw huwag Pinoy na Pinoy Teresita Angsi. Pinoy na Pinoy no? agad husgahan si Deng na nagtatrabaho na isang overseas Chinese worker sa Pilipinas. Well, totoo naman yung sinasabi ni Miss Teresita Angsi. Huwag natin basta-basta husgahan kasi hindi naman tayo husgado. May tamang platform para dyan. Pwede nilang dalhin sa korte, ilatag nila lahat ng ebidensya, di ba? At doon hahatulan mga tol. Ang sa akin, impartial investigation, hindi kasi ang nangyari, trial by publicity agad. Hindi pa nga tayo nag-umpisa, trial by publicity. May point naman siya. Nag-conclude agad kayo na espiya. Kasi sa batas natin mga tol, kahit huling-huli ka na sa akto, okay? Kahit huling-huli ka na sa akto, nasa iyo na lahat ng ebidensya. Hanggat hindi yan napapatunayan sa korte, mananatili kang inosente. Yun ang nasa batas kasi mga tol eh. The company is a big company with clients in US, in Taiwan, in Australia, at internationally registered company. Sa isang pahayag ng Chinese Embassy, sinabi ng kanilang tagapagsalita na walang basehan ng espekulasyon at akusasyon. Umaalma China mga tol. The so-called espionage operation of a Chinese citizen in the Philippines is baseless. Speculation and accusation. Yung baseless ba yung matatawag mo, walang basehan, yung makakukuhanan ka ng mga ganyang klaseng device sa loob ng sasakyan mo, litrato diyan sa nasa ano mo, nasa tawag dito, hawak mo. Ukol sa operasyon ng isang Chinese citizen bilang espiya. Nag-request na raw sila ng consular visit sa gobyerno ng Pilipinas para mabigyan ng assistance ang kanilang citizen. Lumapit na raw sa embahada ang pamilya ng nakakulong na Chinese citizen na nag-aalala sa patas na pagtrato rito. Kung espiya yan, will the embassy not distance itself? The embassy requested DFA for help, no? Kasi Narinig na rin natin yung ganyang pahayag kay Alice Guo Sabi pa nga ni Harry Roque dati, kung espiya yan, may ganyan ba kagandang espiya? Sabi nga ni Harry Roque. nung nagpunta sila sa NBI, ayaw iharap sa kanila. So humingi sila ng tulong sa DFL, sa DOJ for consular visits, to allow them for consular visits. Pero nung pinuntahan daw nila, ayaw daw ipaharap sa kanila. So bakit? Ayon naman sa abogado ni Deng, dapat idaan na lamang sa husgado ang lahat. File nila sa court. We will have a trial. Let them prove the guilt of my client because we have no obligation to prove his innocence. Ayan, si Topacio. Attorney yan Alam na natin yan mga kapatid. Talagang todo ipagtatanggol niya yung ipagtatanggol niya talaga. He is presumed innocent. Ang giit naman ng NBI at AFP, ang pagkakaaresto kay Deng ay resulta ng ilang buwang surveillance. Ang sabi ng AFP natin, ilang buwang surveillance. So sino-surveillance na talaga to mga tol. Minamanmanan na at sinusundan. May iba pa raw nahuli na konektado sa espionage. Itong mga nag-uutos na ito have direct links. Yung mga nag-uutos na ito, how direct leaks to the Chinese embassy. So napakarami po talagang evidences na nakukuha natin. To the Chinese embassy. So napakarami po talagang evidences na nakukuha tayo. They are arrested because they violated. They are arrested because they violated the Philippine law. Yun po, wala pong string attached. Di po tayo gumagawa ng shadow chasing, sabing ganun. The Filipino. Yun po. Wala pong string attached. Hindi po tayo gumagawa ng
chasing. Para sa GMA Integrated Di ba? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan, mga tol? No? At some point tama naman sila, hindi tayo pwede basta-basta humusga kasi may korte. Yun nga naman talaga ang papel ng korte, di ba? Sila ang sa kanila ilalatag yung mga ebidensya, sila ang huhusga, mga kapatid. Pero same as kung hindi natin paniniwalaan na hindi siya spy, hindi rin natin dapat paniwalaan yung sinasabi nitong mga tol, lalo na Teresita Angsi, mga kapatid, apelido pa lang, Pinoy na Pinoy ba yan? Diba? Saka ako tatandaan yun, nagsalita rin yan dati tungkol kay Alice Guo, na later on napatunayang hindi naman pala Pilipino talaga. Diba? At eto si Attorney Topacio, though attorney siya, mga kapatid, pero alam naman natin kasi kung ano trabaho ng attorney. Hanggat kaya nilang ipagtatanggol nila, kliyente nila yun eh. Naturally, isa lang, kumbaga meron niyang bias. Di ba? Attorney yan eh. Di ba siya rin yung attorney ni nung kalaban dati ni Vong Navarro? Sino ba yun? Nakalimutan ko yun, nagsampa ng rape case kay Vong Navarro. O di ba? Natalo rin naman, mga tol. Anyway, mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano masasabi nyo rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.